Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito maganda hong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Ito hong panayam po mga kabida ng SMNI kay Attorney Manuel Luna, isa hong trial lawyer po mga kabida. Ito po ay may kaugnayan doon ho sa pag-adapt po ng defense panel sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte sa mga ebidensya at testigo po ng prosecution. Binatikos kasi mga kabida ito hong defense team ni VP Sara, bakit daw kinopya nila yung mga ebidensya at saka mga testigo mga kabida ng prosecution. Ibig sabihin ba dito walang ibang mga ebidensya po na hawak ito hong si Vice President Sara Duterte para lang po depensahan po yung mga aligasyon laban po sa kanya mga kabida po. Ang hindi po alam ng mga kritiko mga kabida at ng most probably prosecution na itong ginawa po ng defense panel, defense team ni VP Sara ay nagpapatunay po mga kabida na yung mga ebidensyang hawak po ng prosecution, yung mga testigo po nila mga kabida ay napakahina po, may depekto po mga kabida. Okay, kaya ginawa po nilang ebidensya yon para patunayan mga kabida na itong mga testigo, itong mga ebidensya na hawak po ng prosecution, walang silbi, basura po yon mga kabida po. Yun yung ibig sabihin po kung bakit inadapt po mga kabida ng defense team yung ebidensya po ng kanilang kalaban po mga kabida. Hindi ibig sabihin na wala po silang ebidensya. Alright, ito pakinggan muna natin. Ito panayam po, mga kabida ng SMNI kay Attorney Manuel Luna po. Opo. Paano ho niyo tinitingnan ang dami po ng mga ebidensya, dokumentong dala ng House Prosecution Panel laban po sa Vice Presidente? Well, they can always produce voluminous records, voluminous documents na wala namang connection sa kanilang articles of impeachment. At hindi naman ibig sabihin na lahat yan ay magiging relevant. Because probably optics lang yan. In fact, karamihan dyan ay inadapt pa ng depensa as part of their evidence. You know, sa experience ko as a trial lawyer before, pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit pwedeng gamitin laban sa kanila yun. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila o ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Ayun. Malinaw po yung sinabi po ni Attorney Luna po, mga kabida. Halos lahat ng mga ebidensya po ng prosecution, inadapt po ito ng defense team, mga kabida. Ibig sabihin lang po doon, na mahina po ang ebidensya po ng prosecution. May problema po, mga kabida. At gagamitin nila ito laban po sa kanila. Kumbaga, maliligo ho itong prosecution ng sarili po nilang mantika po, mga kabida. Itong pag-adapt po ng defense team sa kanilang mga exhibits, yung kanilang mga iprepresentang mga ebidensya po, mga kabida. Yun din yung ipinagtataka po ng prosecution. Kaya hindi nila alam na strategy po yon ng defense, mga kabida. Maliban doon ho sa kanilang sariling mga ebidensya at mga testigo, kinuha nila na dagdag ebidensya po mga kabida yung ebidensya po ng prosecution. Yun yung difference mga kabida sa mga abogado na malawak ang experience pagdating ho sa litigation. Yun yung pagkakaiba po ng defense at saka ng prosecution. Inamin naman po ni Congresswoman Jervil Luistro po na kinalawang na po yung kanilang experience po sa litigation po mga kabida dahil sa pagpasok po nila sa politika. Inamin po yan mga kabida. Kaya kumuha nga sila ng private prosecutor
Okay, para tulungan po sila sa kanilang prosecution, mga kabida, ano po, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Alright? Kasi kung sila-sila lang po, mga kabida, pupulutin talaga sila sa kangkungan po, ano, ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Doon pa lang sa pre-trial, dinumina na po, ano, ng mga abogado po ni Sara po, itong prosecution. How much more kaya doon ho sa trial proper po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Yun yung kabang-abang po, makabida, no? Kung paano ho dudurugin ng defense team, okay, ni VP Sara itong prosecution team, mga kabida, no po. Okay? At napaka-exciting po siguro, ano, mga kabida, na panoorin po yon. Okay? Kasi na-excite po ako, mga kabida, doon ho sa ginawa po, mga kabida, ni Attorney Sheila Sison kay Jervil Luistro, no? Mga kabida, no po. Although itinanggi po yon ni Jervil Luistro at ng kanyang mga kasamahan po sa prosecution team. Okay, pero yung sagot po ni Attorney Sison doon ho sa panayam po at tanong po sa kanya patungkol ho sa nangyari, mga kabida, may kahulugan po yon, ano, mga kabida. Yung sinabi po niya na no comment. Anong ibig sabihin po niya doon sa no comment na yon? Okay, dalawa lang kasi yun eh. Either totoo yung nangyari na dinumina po, okay, kinain ng buhay, ano, ni Attorney Sison, ito hong si Jervil Luistro, at 10 ng kanyang mga kasamahan po sa prosecution, ano po, mga kabida. O ayaw lang po pahabain at i-complicate po, ano, mga kabida, ni Attorney Sison yung nangyari po. Okay? So, yun po, ano, mga kabida, yun yung rason kung bakit po inadapt po ng defense team yung mga exhibits, mga ebidensya, maging yung mga testigo, ano, mga kabida ng prosecution. Kasi madami hong nagtataka bakit ginawang hostile witness po ng defense, mga kabida, yung mga witnesses po ng prosecution. Katulad na lang po ni Trillanes, Madriaga, no? Ombudsman Boying Rimulya. Yun, yung mga testigo na yan, hostile yun. Okay, para sa defense po, ano, mga kabida. Alam po ng depensa na hindi talaga yun papanig po sa kanila, no? Yung mga testigo na yun. Pero bakit kinuha po nila yun? Okay? Kasi gusto hong patunayan, mga kabida, ng depensa, okay, na walang silbi po yung kanilang testimonya. Yun yung malinaw po. Okay? Gusto pong patunayan po ng depensa, mga kabida, na nagkamali po sila. Nagkamali po ang prosecution na kunin itong mga testigong ito para tumistigo sa kanilang panig po, ano, mga kabida, na po. Okay? So, that's it. Ano? That explains everything, mga kabida. Okay? Kung bakit kinopya po ng depensa yung mga exhibits, ebidensya po ng prosecution, maging yung kanilang mga testigo po, ano, mga kabida. Ano po? Yun kasi yung pangungutya po, ano, mga kabida, na ginawa ng mga kritiko po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Kaya kinopya daw nila yung mga ebidensya po ng prosecution, ano, dahil wala ho silang ebidensyang iba, ano, mga kabida. Okay, para patunayan po yung innocence po, no, ni VP Sara po, mga kabida. Laban ho dito sa mga aligasyon na isinampa po laban po sa kanya, ano po. Okay? Hindi po nila alam, mga kabida, na strategy yun. Okay? Hindi po nila alam kung gaano po ka-weak yung ebidensya na hawak po ng prosecution. Malinaw naman po kung napanood po ninyo, mga kabida, yung House proceedings, ano, ng House Committee on Justice. Okay? Kahit ano-ano na lang po yung ginawa po, mga kabida, ng prosecution. Okay? Ng mga kongresista po, ano? Ginampanan po nila yung trabaho po ng impeachment court. Okay? Lalong-lalo na po yung pagsubpina po, mga kabida, ng mga dokumento na supposedly ang gagawa po dyan yung impeachment court, ano, mga kabida. Okay? Ipinatawag nila yung mga witnesses para pong gumawa po sila ng mini trial po dun ho sa House Committee on Justice, ano? Kaya tinutulan po yon ng defense. Okay? Mismo si Attorney Sheila po, ano, ang nagsalita, mga kabida, na labag na po sa konstitusyon po yung ginawa po ng House Committee on Justice. Kumbaga, ginampanan po nila yung role po ng impeachment court na supposedly exclusive lang po yun, mga kabida, sa impeachment court. Kasi ang dapat po ginawa po ng Justice Committee, mga kabida,
deliberation lang po yun. Okay? Titingnan lang mga kabida yung impeachment complaint, kung meron bang sapat na batayan, ano? Okay? Meron pong forma at saka meron pong substance. Ganun lang po yun, ano? Mga kabida. Pagkatapos niyan, kapag meron pong substance, meron pong forma, mga kabida, yung impeachment complaint, tsaka nila i-endorse po yun sa plenary, ano? For voting. Okay? Para magbotohan doon, mga kabida. Kapag makuha po yung 1/3 mga kabida ng mga mababatas sa House of Representatives, ano? Okay? Pwede na po nilang iakat yun, ano? Mga kabida sa Senado for trial proper. Ganun po yun. Yung articles of impeachment po, ano? Mga kabida. Pero ang ginawa po ng Justice Committee, pinahaba po nila mga kabida. Okay? Yung proceedings. Nagkaroon po ng mini trial dun ho sa kanilang baluarte po, ano? Mga kabida, ano po. See? Oh. Ngayon, itatanong po ng mga kritiko, bakit kinopya ni VP Sara at ng kanyang legal team yung mga ebidensya po na hawak ng prosecution? Okay? Isa lang po yung ibig sabihin dyan, mga kabida. Uulitin ko po. Mahina po ang ebidensya ng prosecution team. At gusto po nilang patunayan ito, mga kabida, sa pamamagitan po ng paggamit po ng mga ebidensyang yon laban po sa prosecution, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.